cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Holy Ghost into His side. When love is dead, what is you give? He will make a way. He will make a way. And all things in the universe believe. And we must be the best way I see. Heaven will pay, but His glory still remains. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways people cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Holy Ghost is to His side. When love is dead, or is too late, He will make a way. He will make a way. Always in the best way, He will lead me. And He's in the best way I see. Heaven will pay, but His glory still remains. And you do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He goes in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Holy Ghost to His side. When God is dead, for today, He will make a way. He will make a way. Now is dead, for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen. Walang makakapigil sa atin. Oo nga. Dalawa, tatlo nga eh. Okay na sa Panginoon eh. Sobrang nakatatlo. Kaya kanina ko dapat na kanina na. Para din ako mabas natin. Wait lang.
Amen. Okay, maraming salamat sa ating choir. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. We are still in the New Year celebration kasi January pa naman eh. Kaya Happy New Year. Happy New Year sa lahat. No? Purihin po ang Panginoon. Last Sunday si Ma'am Dina pala sa doon ka sa kwan? Okay, so okay. Okay tayo po lahat ay tumayo at buksan natin ang mga Bible sa aklat po ng Isaiah 45 verse 22. Isaiah 45 verse 22. Okay, nandyan po sa screen natin kung hindi pa po nakita. Isaiah 45 verse 22, King James Version. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, begin. Look unto me, and be saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Isaiah 45 verse 22, King James Version. Tayo manalangin.
Dakilang Diyos sa pagkapangyarihan sa lahat, nagpupuri at pasalamat po kami sa pagbabasa ng inyong mga salita. Lord, dalangin namin na inyong banal Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Hipuin niyo po ang aming mga puso, buksan po ang aming isipan, tanggapin ang mga salita mo, Panginoon, na ituturo sa amin ngayong umaga. At dalangin namin, Panginoon, na iyong pagpapala sa lahat po na naririto at sa lahat po na nakikinig nationwide at sa buong mundo, Panginoon, ngayon na kasama po namin sa aming online na streaming, sa lahat po ng mga nanonood. Lagi ko po na hindi po ito maging walang makuluhan, kundi ito, Panginoon, ay makatulong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at ang lahat ay pamindalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Okay, ang ating pamagat ng ating mensahe ngayong umaga, 2021 focus. So, ano ba ang ating focus this 2021? Sabi dyan sa ating binasa kanina, sabi dyan, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none else." Tumingin kayo sa akin, sabi ng Panginoon. At sabi niya, at kayo ay maliligtas. At ang buong mundo, sapagkat sabi niya, ako ang Diyos at wala ng iba pa. Ngayon, sa bawat isa sa atin, ang tanong sa atin ngayong umaga, no? Kasi ang pamagat na natin ni Year 2021 Focus. Ano ba yung ating focus ngayong 2021? Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ano ba ang ating focus? Ano ba yung ating pinupokus sa taong ito? Sa pagharap natin ng 2021. Pag sinabi natin focus, ano ba yung plano natin? Ano ba yung gusto natin gawin ngayong 2021? Ano ba yung mga pangarap natin na gusto natin na gawin ngayong 2021? Alam niyo, pag wala kang pangarap, wala kang gagawin. Diba? Ano pang gagawin mo? Wala ka namang pangarap eh. Halimbawa, wala kang pangarap na baka magtapos. Di ang gagawin mo, hindi ka na mag-aral. Diba? Pero kung may pangarap ka, ang gagawin mo, mag-aral ka. Dahil may gusto kang abutin eh. So, napakahalaga ng pangarap. Ano ba ang gusto kong gawin? Saan ba ako pupunta ngayong 2021? Ano ba ang plano ko? Ano ba yung gusto ko na gawin ko sa buhay ko? Sabi nila, kung saan ka raw nakatingin, doon ka raw pupunta. Naku, kung totoo yan. Totoo ba yan? Halimbawa, nakatingin ka doon, wala naman yata nakatingin doon na doon ka nakatingin pero dito ka pupunta. Di ba? So kung doon ka nakatingin, natuwag doon ka pupunta. Di ba? So kung yung pangarap mo nandoon, doon ka pupunta. Di ba? Maliban na doon sa dalawang lasing, iwan ko narinig yung dalawang lasing. Yung dalawang lasing, nagbanggaan sila. Sabi nung isang lasing, "Huwag ba't na mamangga ka? Hindi mo tinitingnan ang dinadaanan mo. Saan ka mapupunta?" Sabi nung isang lasing, "Dito nga ako pupunta eh." Oh, lasing kasi yun eh. So, ibig sabihin, pupunta sa doon, nagbanggaan sila, pare-pareho sila na doon talaga yung kanilang destinasyon. Diba? So, ikaw, ang tanong, saan ka ba pupunta? Ano ba ang pangarap mo? Kasi pag wala kang pangarap, wala kang gagawin. Halimbawa, wala kang pangarap na umasenso. Di huwag ka na magtrabaho. Diba? Huwag ka na magtrabaho, huwag ka na maghanap ng paraan kung paano ka mabuhay, kung paano ka umunlad ang pamilya mo. Kasi wala kang pangarap eh. So, siguro, yung walang pangarap ay anong tawag doon? Walang pangarap. Anong tawag pa doon sa walang pangarap? Hindi naman siguro tamad. Ano? Walang pangarap na. Diba? So,
Where you set your eyes on, there you are going. Kung saan nakatingin yung mata mo, doon ka pupunta. Alam niyo, sinabi din niya ng Panginoon. Sinabi yan ng Panginoon, tayo dito, biblical naman tayo talaga lagi. Sabi doon sa Luke chapter 12 ng Panginoon, tingnan niyo. For where your treasure is, there your heart will be also. Luke 12:34. For where your treasure is, there will your heart be also. So, ibig sabihin, kung nasaan yung kayamanan mo, doon nakatingin, o doon ka nakapokus, o yun ang priority mo. Pero hindi lang kayamanan eh. Lahat ng bagay na mahalaga sa iyo at importante sa iyo at gusto mo, kung nandoon ka, iyon talaga ang mahalaga sa iyo. At nandoon ang puso mo. Halimbawa lang ngayong umaga. Kung nasaan ka ngayong umaga, kasi yun ang gusto mo eh. Halimbawa, nagja-jogging ka. Kasama mo yung mga kaibigan mo ngayong umaga, nandoon yung puso mo eh. So ngayong umaga, kung nandito ka sa church, bakit nandito ka? Kasi nandito ang puso mo. Kasi iniisip mo. So sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya paano tinitingnan mo, ano iniisip mo, ano pangarap mo, anong gusto mong gawin, nandun yung puso mo. Sabi nga ng Bible, you cannot serve two master. Hindi pwede na, Pastor, wala ako dyan sa church. Pero sa totoo lang, nandyan ang puso ko. Pastor, nandito ako ngayon sa picnic. Pastor, nandito ako ngayon sa mga barkada ko. Pastor, nandito ako ngayon nagja-jogging. Pastor, nandito ako ngayon kumakain. Pero sa totoo lang, kahit wala ako dyan, maniwala kayo, mga kapatid, nandyan ang puso ko. Totoo kaya yun? Sabi ng Bible, for where your treasure is, there your heart will be also. Na doon ang puso mo. So ngayon mga kapatid, bibigyan ko kayo ng mga 3 hanggang 4 na bagay na kung saan doon tayo mag-focus ngayong 2021. Mga 3 o 4 lang. Pag hindi kinaya, isa lang. So ang tanong, ano ba yung plano natin? Ano bang intention natin? Ano ba yung gusto natin gawin sa buhay natin this year 2021? Kasi kung saan ang ating focus na gusto natin gawin, nandoon yung ating puso. So I encourage all of you mga kapatid, if you want a great focus, kung gusto niyo ang pinakamagandang focus, I hope you follow this principle. First of all, una sa lahat, number 1, focus on God. Amen? Wala nang pinakamagandang focus sa tingin ko. Talo pa yung camera. 60, 360. Kapag mag-focus kayo sa Panginoon, yun ang pinakamaganda. Sana ngayong 2021, mga kapatid, ito na yung natin, pangarapin. Sana ngayong 2021, promise Lord, focus ako sa iyo. Amen po ba? Focus tayo sa Panginoon. Wala tayo dapat na ibang dapat sabi nga dyan, tingnan yung natin yung text natin, Isaiah 45:22. Look unto me. Tumingin ka sa akin, sabi ng Panginoon, sa akin ka mag-focus. Huwag doon sa mga magaganda, huwag doon sa mga gwapo, sa akin kayo mag-focus. Huwag doon sa mga bagay na mailalayo ka. Nailalayo ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa akin kayo mag-focus. Look unto me. Sino nagsasalita dyan? Panginoon, and be ye saved. Actually, wala talaga mapagbigay ng kaligtasan maliban sa Panginoon. Lahat sa mundo, dito sa lupa, sabi niya, dapat maligtas kayo. For I am God, and there is none else. Ako ang Diyos at wala ng iba pa. Kaya dyan pa lang, kung naiintindihan po ninyo yan sa mga bago natin mga kapatiran, isa lang po ang Diyos.
At wala pong ibang makapagbigay ng kaligtasan maliban sa Kanya. I am God and there is none else. Siya lang makapagbigay ng kaligtasan. Alam nyo, mag-focus kayo sa career ninyo. There's nothing wrong. Mahalin yung pamilya ninyo. There's nothing wrong. Mahalin nyo yung pag-aaral nyo, yung trabaho nyo, yung negosyo nyo. There's nothing wrong. Pero mga kapatid, pagdating sa ating salvation, sa kaligtasan, pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa natin sa impyerno, wala pong pinaka-importante na dapat na fokusan po natin ay ang Diyos. Bakit? Kaya ka ba iligtas ng trabaho mo sa impyerno? Kaya ka ba iligtas ng pera mo sa impyerno? Yun ang dahilan kung bakit dapat na sinabi ng Diyos, look unto me. Sa akin kayo tumingin. Ito nga tingnan sa likod yung ating nakalagay doon sa Mark chapter 8:36. Alikod natin yung sa poster doon. For what shall it a profit a man shall gain the whole world and lose his own soul? See? Kaya dito lang minsan pag-press tayo, dito lang tayo kukuha ng verse sa gilid. Oh. Sabi ng Panginoon, kahit na, sa iyo na lahat ng kayamanan sa buong mundo nito, tingnan mo, umakyat sa pera, Kanya na lahat ng pera. Pero sabi ng Panginoon, maangkin mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung mawalay ka naman ang kaluluwa mo. Mapahamak naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Kasi sabi ng Panginoon, look unto me. Sa Kanya tayo mag-focus. Alam niyo ang verse na ito mga kapatid, yung salvation dito, yung kaligtasan dito, hindi ito kaligtasan physical. Ang kaligtasan dito mga kapatid na sinasabi dito ng Panginoon, ito yung destination natin, yung eternal destiny po natin pag namatay ang tao. Kapag namatay kayo, ito yung eternal destiny mo. Saan ka ba pupunta? Ano bang destination mo? Pagkatapos na mamatay ka? Bakit sinasabi ko na focus sa Diyos? Bakit mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Ang buhay natin, hindi lang buo pang lupa. Tandaan po niyo yan. Hindi po tayo kagaya ng manok na pag namatay, tapos na. Kasi sinabi ng Panginoon, look unto me and be saved. Kasi after death, mayroon pa tayong pupuntahan na destinasyon. Mayroong dalawa dyan na pupuntahan tayo na destinasyon after death. Ano yan? Kung ikaw ay tutuwang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, mayroon kang tinatawag na eternal life. Saan ang destinasyon mo? Sa langit. Ngayon kung hindi ka tumanggap, tinanggihan mo. Hindi mo pinaniwalaan yung kaligtasan, yung salita ng Diyos, yung ibanghilyo ng Panginoong Jesucristo na sinasabi sa iyo, na tinuturo sa iyo, hindi mo pinaniwalaan, hindi mo tinanggap, mayroon kang isang destinasyon. Tinatawag na eternal destiny din in destruction in hell. Kapahamakan doon sa impyerno. Pero kung nagsisi ka ng kasalanan mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos mo tagapagligtas, mayroon kang buhay na walang hanggan sa langit. Tingnan mo yan, dalawang destinasyon ng tao. Ito destiny ng tao after death. Eternal life in heaven. Diba? Eternal life. Pangalawa, eternal existing in hell or eternal destruction sa impyerno. Dalawa lang po yun. Dalawa lang lagi pupunta ng tao, kaya may kanta kami sa mga bata dati. Eternidad, eternidad, mamili ka nitong dalawa. Langit, impyerno, saan ka? Mamili ka nitong dalawa. Parang pabata lang, pero alam nyo, totoo po yan. Very simple lang yan na mensahe. Dalawa lang talaga pupuntahan ng tao. Sabi mo, 3 pastor, sa sementeryo. Tama yan. Ang ating katawan, babalik sa alabok. Kasi sabi ng Bible,
Ecclesiastes 12:7 sabi dito, and the dust returned to the earth and the Holy Spirit returned to God who gave it. So may tatlong pupuntahan ang tao. Pag namatay, katawan natin, alam ko naman ito eh. Kaya pabalik talaga ito sa alabok. Naalala ko yung rich man at si Lazaro, di ba? Nung namatay. Nung namatay si Lazaro, dinala sa piling ng Panginoon. Sa paraiso sa Panginoon. At nung namatay naman yung mayaman, dinala siya doon sa lugar ng Hades, lugar ng pagdurusa. Tingnan nyo. Ayun o. Ayun yung picture. Yun si Lazaro at si Abraham. At yung mayaman, ayun o. Nakikiusap siya kay Abraham, kay Lazaro, natulungan siya. Alam niyo po, mga kapatid, kapag namatay ang tao, maging si Satanas, naging mabait po doon sa infierno. May versikulo po yan mamaya na makita ninyo. Matuto silang manalangin, matuto silang lumuhod sa infierno, matuto silang magsisi, pero tapos na ang lahat. Wala na. Kasi after death, wala na po tayong magagawa. Pero habang buhay pa tayo ngayon, mayroon po tayong pag-asa na magbalik loob sa Diyos, magsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesus sa ating puso at ating Panginoon at tagapagligtas. Tingnan po yan yung Luke chapter 16. Sabi po dyan, mayroon ng isang tao mayaman at siya ay nagdamit ng kulay ubi at masilang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Mayaman siya. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, dipos na masugat, ay inilagay sa kanyang pintuan. Next. At naghahangad na makakain ng na mga hulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kawawang kawawa. O yan o, yung picture. Talagang niresearch ko ng gusto yung mga kapatid. Pinag-hirapan ko yung talagang nag-effort ako para mapakita ko sa inyo yung buhay nila sa at ng mayaman. Tingnan mo yung mayaman, no? Sarap ng kainan nila. Nakasarap ng mga gaganda ng damit nila. Pero si Lazaro, ayan o, nag-aantay siya na may malaglag na pagkain. At yung mga aso, hinihimuran yung kanyang sugat. Ganun siya kakakawawa nung nabubuhay pa. Okay? Ngayon, next, tingnan natin. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Ibig sabihin, mahirap talaga at mayaman, mamamatay, sigurado yun. Sigurado, kahit na malakas ka ngayon, sigurado na mamatay ka. 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumisigaw at sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ibig sabihin mga kapatid, talagang pag namatay ka, hindi ka lang natutulog eh. Gising ka pa talaga. Tingnan mo sabi niya, naghihirap ako ng pagdurusa. Hades. Greek, ano yan? Greek word. Ayun. Sabi niya, Amang Abraham, natuto siyang makiusap doon na nasa impyerno na siya eh. Sa Hades ng pagdurusa. Pero hindi pa yung dagat-dagatan apoy ha. Hades lang yun. Kumbaga, temporary prison doon sa mga nag-rebuild din ng mga anghel. Ang sabi ng mga Katoliko ay purgatorio yan. Pero okay, kahit pangalanan ng purgatorio yan, pero sa Bible, Hades. Sa English, hell. Okay? Ngayon, naghihirap na siya ron. Kahit ano man tawag mo doon, naghihirap na siya ron. Kita mo kanina. Tingnan mo, next. Oh, ito nakikiusap sa Abraham. Sabi niya,
Amo Abraham, pwede ba sabihin mo kay Lazaro, itubog yung daliri niya sa tubig para mapalamigan mo lang ako. Kahit konting-konti lang. Konti-konti lang na patubog mo lang yung kanyang kamay para mapalamigan lang yung kanyang dila. Ibig sabihin, napakainit talaga doon sa impyerno. Tingnan mo. So, konti lang. Malamigan mo lang yung dulo ng daliri niya. Nakikiusap siya kay Abraham. Okay, next. Verse 25. Datapwat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong mamuhay. At si Lazaro sa gayon, ting paraan, ay masasamang bagay na tapwat ngayon ay inaaliw siya rin. At ikaw naman ay nasa kahirapan. Okay, next. At bukod lahat ng ito, may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo. So, ibig sabihin, yung nasa imperno, hindi pwedeng tumawid doon sa langit. At yung nasa langit, hindi pwedeng tumawid doon sa imperno. Kahit na sabihin mo may anak ka doon, may apo ka doon, may kapatid ka doon, gusto mo siyang dalawin doon sa imperno, hindi pwede. Sapagkat sabi niya, mayroong banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mag-ibig tumawid. Buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makakatawid mula dyan hanggang sa amin. Kaya hindi pwede patawid-tawid po sa purgatorio. Okay, kung purgatorio man siya, pero wala yan sa Bible. Hindi pwede, kahit anong tawag mo doon. Hindi pwede na tumawid. Kahit na ano pang bayad mo ng pamisa, para lang siya makaakyat, para lang siya makatawid, hindi po pwede kasi may bangin eh. Ay kung pwede lang, sa tingin ko, mayaman na yung nagre-request kay Abraham. Sa tingin ko, pagbibigyan na yun eh. Pero hindi talaga pwede. Okay, verse, next. Okay. Hindi siya pwedeng tumawid. Yun yung picture nila. Doon sa langit o sa impyerno. Hindi pwede tumawid sila sa papunta sa kanya para palamigan siya. Para dadalhan siya ng bumbero. O dalan ng bumbero doon sa impyerno. Hindi pwede. Next. At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, nasubuhin mo siya sa bahay ng aking ama. Pangalawang request niya, pwede ba, Ama, papuntahin mo si Lazaro doon sa pamilya ko? Kasi sabi niya, 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patututuhanan niya, baka pati sila, mga parito, sa dakong ito ng pagdurusa. Sabi ni mayaman, ang mga Abraham, papuntahin mo doon, sabi niya, si Lazaro sa bahay namin. May 5 kapatid pa ako doon na naiwan. Sabi niya, kasi may 5 kapatid pa ako doon para mawarningan sila. Nang sa ganun, hindi sila makapapunta dito sa aking pinaroroonan. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit patay ng tao, mayroon pang damdamin. Hello? Kahit patay na, kapag namatay pa ng tao, hindi nawawala yung isip niya, yung malasakit niya, yung pagmamahal niya doon sa impyerno. Kaya lang wala na siyang magagawa. Kaya ang pinakamatinding pagsisisi ng tao, mga kapatid, doon sa impyerno. Mamaya makita ninyo, pati si Satanas magsisi ng kasalanan niya. Pero wala na siya magagawa. So yun ang pag-iusap sa kanya. 29, tingnan mo. So Father Abraham, have mercy on me. Sabi niya, di ba? Grabe yung makaawa nung mayaman kay Abraham mo. Umiyak siya. Padala mo sila sa doon para warningan sila. Pero sabi ni Abraham, hindi na pwede. Bakit? Next. Okay, ayan. Daanan muna natin yan. Philippians 2:10. Kasi sabi ko kanina, maging si Satanas, luluhod at hingi ng tawad sa Diyos, pero huli ng lahat. That at the name of Jesus, every knee should bow. Lahat ng may tuhod,
Ano? Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Under the earth. Ano yun? Nasa impyerno. Lahat ng nasa impyerno at lahat ng sa langit luluhod pagdating po ng araw. Kaya alam mo pati sa Satanas, sabi ko nga may ingay ng tawad yun, magsisi yun sa Panginoon Pero wala na po. Ang lahat na hindi kumilala sa Panginoon, na kanyang Diyos at tagapagligtas, iiyak yun pagdating ng araw na doon siya sa impyerno. Kaya lang ngayon, mga tao, paisi-isi lang. Paisi-isi lang muna ang tao ngayon. Kasi, malakas pa Malakas pa Okay, next natin. Sabi niya, natapos sinasabi ni Abraham na sa kanila na si Moises at ang mga propita, bayaang sila'y pakinggan nila. Sabi ni Moises, nandun na yung mga propita. Wala nang propita ngayon. Pastor, mayroon. Nandun na si Moises, patay na si Moises Wala na rin si Moises ngayon. Pero may mga evangelist, may mga pastor, may mga teacher, may mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon na magbabahagi sa kanila. Pero, kung hindi nila pakinggan yung nagbabahagi sa kanilang salita ng Diyos, o yung pastor na nagsasalita sa kanila, kahit sabi niya yung patay, bumaba, hindi rin nila pakikinggan. Next, tingnan mo. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay magkaroon sa kanila, makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. 31. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga pastor, ay di rin nila mahikayat sila kahit ang isa'y magbangon mula sa mga patay. Tama hindi? Yung buhay nga ay paniwalaan, yung patay pa. Ako nga, dilat yung mata ko na nagsasalita sa inyo Hindi ko alam kung na sinasabi ko, susundin ninyo at paniwalaan nyo lalo pa siguro pag may lumabas dito na isang patay at magsasalita sa inyo, iwan ko lang kung may matira pa dito sa inyo. So, ibig sabihin, sabi ni Abraham, kahit pa si Abraham, kahit pa yung patay bumaba, hindi din nila pakinggan kung hindi sila naniwala doon sa buhay. Yan. So, mga kapatid, dito hindi natin pinag-usapan kung malakas ka. Kasi maraming mga tao na malalakas, pero namamatay. Malakas. Bata pa, namamatay na. Kaya ibig sabihin, magpaghandaan natin yung destinasyon ng tao. Yung dalawang destinasyon na pupuntahan ng tao. Yung eternal life in heaven, sa lahat na kumilala sa Panginoon na kanyang Diyos at tagapagligtas. At pangalawa, yung eternal destruction sa impyerno. So habang buhay pa ang tao, kung maniwala ka kay Moises, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor na nagsasalita ng Diyos, nagsasalita ng Diyos, maiwasan natin yung eternal destruction sa impyerno. So, ang tanong, nasa inyo po yung choice. Kahit pa na ang tao ay ginawa ng Diyos pero hindi sila ginawang robot. Tingnan mo yun, may mga may mga view tayo, may mga choice tayo. Gusto mo magsimba? Hindi, nasa sayo yan. Bakit? Hindi tayo ginapos ng Diyos. Pagdating ng linggo, walang a-absent. Hindi ginawa ng Diyos yan. Bakit? Binigyan niya kayo ng isip, kaluluwa, at puso para mag-isip. Mayroon tayong choices. The choice is yours. Gusto mo pumunta sa impyerno? O gusto mo pumunta ng langit? Nasa sayo yan. Kung gusto mo mapunta ng langit, tanggapin mo si Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas. Dalawang eternal plan ng Panginoon. Two plan and eternity. The plan of creation and the plan of redemption. Ano yan? Dahil ayaw ng
ng Diyos na ang tao mapunta sa impyerno, una, nilikha niya ang tao. Pagkatapos na nilikha niya, si Batada nagkasala. Ngayon, dahil ayaw niya mapunta sa impyerno ang tao, ano ginawa niya? Pangalawa, the plan of redemption. Alam niyo sa Genesis chapter 3, nung nagkasala ang tao, doon mismo sa chapter na yon, nagplano agad ang Diyos ng kung paano niya iligtas ang tao, kung paano niya tutubusin ang tao. Pero ang tao ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Kaagad nagplano siya na ipanganak ang Panginoong Kristo sa sapsaban. And then, pagkaedad ng 33 years, ano siya? Ipapako sa cross para tubusin ang tao sa kasalanan. So, ibig sabihin, napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Nandun agad yung plano ng Panginoon para iligtas tayo. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya, kung mayroon po tayong ibang pagpukusan, lalo na sa kaligtasan natin, ang Diyos. Look unto me. Focus on God. This 2021, focus on God. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Dahil siya lang po ang makapagbigay sa atin ng eternal life. Bibigyan ko kayo ng symbol ng eternity. The symbol of eternity. Okay? 8. Pag sinabi natin eternal life, ang symbol niya 8. Nakakita pa kayo ng 8 na may katapusan? Diba? Walang katapusan yan. Ganon ang eternal life. Na kapag ikaw nagsisi ng kasalanan mo, tinanggap mo si Kristo na Panginoon mo, tagapagligtas, sabi ng Bible, mayroon kang buhay na walang hanggan. Eternal life. Ang ibig sabihin ng eternal life, walang katapusan, parang 8. Ganyan lang. Walang tigil yan. Ganon mayroon tayo sa Panginoon kapag tinanggap natin si Jesus na ating Diyos na tagapagligtas. Pangalawa, focus only on the Lord Jesus Christ. Kay Kristo, mag-focus tayo. Sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit na mag-focus tayo kay Kristo? Alam niyo mga kapatid, maging yung pananampalataya natin, si Jesus po ang nagbibigay sa atin. Bakit? Paano tayo nanampalataya sa Kanya? Sabi niya, alam niyo yung faith dyan, yun talaga yung totoong faith, sabi niya, the finisher of our faith. Walang iba ang Panginoong sa Kristo. Alam mo, yung faith, mga kapatid, galing din po yan sa Diyos. Galing din sa Panginoon. Paano magkaroon ng faith ang tao? Halimbawa kayo dito, nagpipreach ako ng salita ni Kristo, salita ng Diyos, nakikinig kayo. Ngayon, sa pakikinig ninyo ng pakikinig, kung kayo naniwala doon sa salita ng Diyos na sinasabi ko sa inyo, ang tawag nun, naniwala ka, nanampalataya ka, yun yung faith. Kaya ang faith, nakukuha yun sa Panginoon, binibigay yan ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing and hearing and hearing of the Word of God. Yun yung faith. Kaya kung ikaw laging hindi nakikinig, hindi lalago yung faith mo. Wala ka pang Bible. Hindi ka pa nagpapasa ng Bible sa inyo. So paano kung magkaroon ng faith? Sapagkat ang faith makukuha sa salita ng Diyos. Ngayon hindi ka nakarinig, hindi ka nakabasa. Saan ka kukuha ng faith? May isang versikulo, wala kang na-memorize. Kundi problema lang, iyak ka. Kundi problema lang, lalayo ka na sa Panginoon. Kundi problema lang, matitisod ka. Bakit? Wala kang lalim pananampalataya o faith sa salita ng Diyos. Pero kung malalim ka, kaya mo i-absorb yan, lahat lang ng problema yan. Kaya mo i-absorb yan. So, ang faith dito mga kapatid, hindi ito faith ng isang religion. Ito po ay faith na nanggagaling
sa salita ng Diyos. Galing po sa Panginoon. Kaya dapat kapag nakinig po tayo, makinig po tayo ng mabuti ng salita ng Diyos. Sapagkat doon kayo lalalim eh. Doon kayo magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ulitin ko, hindi masama ang pera, ang pamilya, ang trabaho, ang negosyo. Pero, mga kapatid, pagdating sa ating kaligtasan, dapat nakapokus tayo sa Diyos, nakapokus tayo kay Kristo. Amen? Bakit? Pagdating po sa kaligtasan, sabi po dyan, Acts chapter 4, verse 1, neither is there salvation in any other. Anong ibig sabihin yan? Wala pong kaligtasan sa kahit kanino. Sa religion, wala. Sa baptist, walang kaligtasan. Wala. Sa pera, wala. Sa trabaho, wala. Sa pamilya,